Good morning sa ating lahat. Pwede po ba natin palakpakan ang Panginoon? Amen. God is good. And all the time. God is good. Okay. So, sa bawat buhay natin, sana maging malawak yung pag-unawa natin na at intindihin natin yung bawat mga nangyayari. Kanina, sabi ni Naomi, wala pa daw dito yung ano kasi nasira yung ating itong TV po natin. Huwag kayo yung aligaga sa mga bagay na ganyan. Huwag kayong madidistract kasi ang ating dito pinuntahan yung ating Panginoon. Ang totoo, kung nasira man siya, sana naman ay marami tayong natutunan. Na kahit wala po niya, dapat sa ulo yung kinakanta natin. Di ba? Sabi ko, dito mga kapatid, nasira o hindi man sa panahon man o hindi sa tamang panahon, wala tayong magagawa. No need to be bothered. Everything, nangyayari talaga yung mga bagay na ganyan. Tulad ngayon, putol na yung string. So, hindi natin kailangan antayin kung bakit naputol o kung bakit wala po ako sa panahon na katulad niya. Pag time yung pinag-usapan, time na dapat natin gagawin. Ang gawain sa Panginoon, ano ba yung nangyayari, ay dapat magtuloy-tuloy. Bakit ako hito at bakit natin titigil dahil sa may nasira? Hindi natin kailangan yun. Napansin niyo yung blackout? Pinahito ko po ba yung gawain? Hindi naman natin kailangan yun. Ang kailangan natin ay magtuloy-tuloy. Mag-brown out o wala mang kuryente, kahit nung panahon, wala namang kuryente, bakit natutuloy naman yung present worship? Tama? Hindi natin kailangan yung ganon. Tama po ba? Kaya, sa oras na ito, dapat tayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? So, ang importante, nagbigay tayo ng panahon, nagbigay tayo ng araw para sa ating Diyos. Okay, so huwag kayong mag-alala, huwag mag-uuri, kundi alalahanin ninyo na kayo ngayon ay nagsamba sa Panginoon. Tama po ba? Okay. So, ngayon ay huling linggo na ng Disyembre at ng taong 2024. At welcome sa ating para may bagong tayo. Welcome po sa gawain. So, okay. So, once again, uuso naman ngayon yung mga New Year resolutions. Okay. Parang ano ba ito? Parang gasgas na yung New Year resolution. Pero yung bawat New Year resolutions, without Jesus in your life, wala po. Wala kayong magagawa. Nothing. Di ba? Nothing. Di ba? So, kahit sabihin ninyong bumili pa kayo ng 10 sintur ni Judas, di ba? Sino yung mahilig itong paputok pa rito? Kahit kayo ay bumili ng ano pa mga bagay-bagay, mahirap po ba kapatid? Di ba? Gusto niyo bang mabago yung buhay? Gusto nyo ba may mangyari na maganda sa buhay natin? Si Jesus dapat yung ating pinupuntahan. Tama po ba? Lalo na ngayon, sa tuwing sasapit yung New Year. So, huwag po ninyong isali doon sa mga bagay-bagay na minsan yung mga palamuti pang-akit sa paningin na hahanda kayo ng yung mga bilog-bilog, yung pito-pito ba yun? Ano ba yung mga ihanda ninyo? Di ba? Handa kayo ng malagkit. Huwag kayong maghanda ng malagkit kasi pag naghanda kayo ng malagkit, mawawala kayong biyaya sapagkat didikit doon. Sabi nga ano? Ang malagkit sa kakainin ninyo, lulutuin nyo, kainin nyo. Hayaan nyo yan dyan. Basta huwag kayong maniniwala kung ano yung pinagsasabi ng iba. Tama po? Huwag kayong maniniwala ron. Paniwalaan ninyo yung salita ng Diyos. Dapat bigyan po natin ngayon ng importansya yung salita niya. Tama po ba? Kasi yung iba nagsasabi, yung Pasko ay para lang sa mga bata. O hindi siya sana, yung mga bata na rin yung naririto kasi wala na hindi naman pala pinili sa matatanda. Di ba? Minsan yung mga hindi natin pagkakaintindihan sa salita ng Panginoon, nagbubumato yung tuloy ngayon ng pagkalito. Tama po ba? Kaya ito mga kapatid, na sinasabi yung Pasko ay sa mga bata lang, mali tayo. Ang sinasabi kasi sa atin ng panahon, ng mga lola at mga ninuno natin, ang Pasko ay para sa bata lang, huwag na kayo sumali. Mali po tayo doon. Ang Pasko na binabanggit po, yung muling, yung pagkapanganak ng ating Panginoon, pagdiriwang po natin, hindi lang yung sa bata, kundi sa pangkalahatan. Bata ka man o matanda ka man, ay
ay sa kabuuan po yung Pasko, yung pagdiriwang. Tama po? Okay. Yung ating pinag-aaralan mga kapatid, sabi natin, a heart full of joy o isang pusong puno ng saya. Sana, sino sa inyo yung masaya ngayon? May dapat masaya tayo. So sabi dito, yung ating pag-aralan ngayon, sorry wala ko kayong mapapanood dito. Di ba? Wala din yan, wala din sa harapan natin, hindi kaya yung sa harapan, wala rin. Okay, sabi dyan, there are things we must leave behind but don't forget to include Jesus in our journey. Sabi dyan, Tagalogin ko po may mga bagay na dapat natin iiwan. Tama? Ngunit, huwag kalimutan isama si Jesus sa ating paglalakbay. Okay? Iiwan po natin sa taong ito, yung asawa niyo, iiwan niyo na ba? Papalitan niyo yung bago ang asawa. Huwag niyo iiwan yung asawa niyo. Partner niyo yan, di ba? May mga bagay lagi tayong inisip, ano yung gusto kong iwanan sa taong 2024? Di ba? Kung ako dito sa pangkalahatan sa loob ng simbahan, ang gusto kong iiwan, iwasan ninyo yung laging late. Dapat kayo ay pupunta ng simbahan na tama. Huwag niyong dadayain yung sarili ninyo na papaniwalain nyo yung 7:30 ay alas 7. Huwag niyong papaniwalain yung 9 o'clock na 9:10. Tama? Kayo po yung nagdadaya mismo ng sarili ninyo. Naintindihan niyo po? Huwag niyong dadayain yung alas 12. Sasabihin ninyo, alas 12 pupunta kayo ng alauna. Dinadaya ninyo yung sarili ninyo. Pinagpapaniwala natin yung sarili natin sa balik natin pagtingin ng oras. This is sana ibahin na lang natin. Yung alauna, alas 12. Di ba? Yung alas 2, alas 11. Tapos gusto nyo magbalik na rin. Ito yung mga bagay na dapat natin ayusin. Iisa lang po yan sa loob ng simbahan. Magtataka kayo, kung bakit ano ba yan si Pastor? Kahit 3, 4 nag-umpisa na bakit kayo ba yung inaantay ko? Ayaw ko pong pag-antayin dito yung ating Panginoon. Kung gano'n yung magiging sistema, bakit hindi nag-abot pa lang mag-antay tayo? Hindi ko po alam kung anong oras tayong lahat darating at adjust tayo ng adjust. 19, 9:20, 9:30, 9... Ay wala pa sino antayin pala. Paano kung hindi po dumating? O hindi tayo mag-umpisa na natin siba. Di ba? Kaya ako sa isang bagay, sa isang panahon, gusto kong iiwan, ang huwag kayong magpapalit lagi. Di ba? Dapat kayo ay pumunta ng tamang oras. Tama? Kaya di ba sabi ko sa inyo nung nakaraan, bawal po sa Panginoong tika at wait. Tama po ba? Naalala niyo po yung yung 10 virgin? Naalala niyo po yun, yung 10 dalaga? Yung 5 ay hangal. Yung 5 ay matalino. Kasi hindi po natin alam yung oras ng pagdating ng Panginoon. Again, yung ating pag-usapan ngayon, may mga bagay na dapat nating iwanan. Ngunit huwag kalimutan isama si Jesus sa ating paglalakbay. Ang matindi dito, iniwan mo nga yung ibang mga bagay na gusto mo nang tanggalin sa sarili mo, iniwan mo naman si Jesus. Hindi mo naman sinama. Paano ka ngayon mababago? Tama po ba? Kung mayroon man tayong iiwanan, mayroon man tayong hindi na natin dadalhin sa 2025, huwag po ninyong kaligtaan at huwag niyong kalimutan isama ang Panginoon sapagkat siya yung magbabago sa atin. Tama po? Okay. So, sabi niya, so to leave the past and move forward with Jesus upang iwanan ang nakaraan at sumulong kasama si Jesus. Mahirap pong tayo ay pumasok sa panibagong buhay, panibagong taon na hindi natin kasama ang Panginoon. Iwan po natin ano yung gusto po ninyong iiwan sa sarili. Balikan natin. Malaking bagay din, nakakatulong din para lalahanin natin kung ano yung pwede natin gawin. Ano yung New Year resolution natin? Ang dami po nagsasabi New Year resolution. Pero wala po nangyayari nagaganap na pagbabago sa kanyang buhay. Kasi ang totoo, magbabago sa buhay natin, hindi po yung New Year resolution. Sino po? Ang ating Panginoon. Si Jesus. Siya yung magbabago sa ating lahat. Amen po? Ay tayo po lahat ay tumayo at inaanyayahan ko kayong buksan ang inyong Biblia. So kayo ngayon ay magtitiis. Wala kayong mababasa dyan. So, kaya sabi ko sa inyo,
lahat ng bagay ay mayroong tulong. Tulad niya, pag wala siya, pag wala kayong mga dalang Biblia, maghahanap kayo ngayon ng katabi na mayroong Biblia. O kaya, sabi ko sa inyo, magdala kayo lagi ng Biblia ninyo. Kaya lang mga babae tayo, lagi tayo nagsishare. Okay, sabi niya, Matthew chapter 1, 18-25. So nakita niyo na po? Dahil ang Biblia, in case of emergency, nagkaroon ng technical problem yung ating simbahan, mayroon kayong makukuha. Tama? Okay. So lahat niyo po nakuha? Lahat ba may Biblia? Okay. O kayong dalawa. Tigilan niyo yung pag-ayos kasi hindi yung oras ng pag-ayos ngayon. Oras ngayon ng pagkikinig, oras ngayon ng pagsamba. Ang lahat ng ayusin na hindi ito panahon ng pag-ayos, mamaya yung panahon ng pag-ayos. Okay? So, Matthew chapter 1, 18-25. Ulitin ko huwag kayong maguguloy mahanan kung ano may nangyayari. Iwanan nyo yung dapat iwanan, so huwag nyo muna silang kukulitin. Concentrate tayo sa ating trabaho sa Panginoon. Okay? So, ang saklat ng Matthew 1:18-25. Pwede po bang sabay-sabay tayo magbasa? Amen. Sige po. Ganito ang pagkapanganak kay Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria nagtapuan ang dadalang tao. Ito ay sa pamagitan ng Espiritu. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niya mapahiya si Maria, kaya ipinasya niya hiwalayan ito ang naglihim. Samantalang iniisip niyo si ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pagsalaan si Maria, sapagkat siya ay naglihim sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito ay pangangalanan mo, Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan, sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Paglilihim ng isang dalaga at manganganak ng isang lalaki. At ang tawagin ito ay Emmanuel, ang kahalugay kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya utos ng anghel ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa may anak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niya Jesus. Tayo po yung lagi. O Diyos na makapangyarihan, kami po ay naririto at nagpapasalamat ng buong puso, Panginoon. Itong buong taon, Panginoon, na maraming mga bagay-bagay kaming nakaharap, Panginoon, challenges in our life, Panginoon. But Lord, thank you very much, O God, sapagkat kailanman hindi niyo kami pinabayaan. Sinabi nga dito sa aming pinabasa, nakasama ka namin, Panginoon. Salamat sapagkat araw-araw, oras-oras, taon-taon, buwan-buwan, Lord, kasama ka namin, Panginoon, sa buong buhay namin. Kaya Lord, kami po ay nagpapasalamat ng marami sa taon na binigay niyo sa amin, Panginoon. Hindi sa pagpapalit, Panginoon, kasama pa rin namin kayo, Panginoon. Kaya nga, Panginoon God, ano man yung mga dapat namin iwanan namin. Huwag namin kayo iiwan, Panginoon. Kundi, Diyos, maging kasama namin kayo parati sa aming buhay. Maraming pong salamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Okay po. Tayong lahat ay magkakaupo na. Sabi ko po sa inyo kanina, there we must leave behind. But don't forget to include Jesus in our journey. So sa ating paglalakbay, dapat lagi natin yung kasama ang ating Panginoon. Mayroon man tayong iiwanan, yung mga paglalakbay na hindi natin nagustuhan na naging pabigat sa atin, tanggalin natin yon. Tama po? May paglalakbay kasi, minsan, mahirap maglakbay, nabibigatan kang maglakbay, so may kailangan ka talaga iiwan para gumaan ang iyong paglalakbay o ang iyong buhay. Tama? So lahat tayo ay mayroong mga mabibigat na bagay, pero gusto natin na tayo ay tumungo sa ating paglalakbay na magaan siya. Alam niyo kung paano siya gagaan? Kung si Jesus ay iyong kasama. Mahirap pong gumaan yung buhay kapag hindi po kasama yung ating Panginoon. Mabigat yun.
Tama po? Tinalangin natin halos buong buwang ito. Ano yung mga pagbibigat sa atin? Kung mayroon kang taong hindi pa napapatawad, patawarin mo. Kung may mga taong nasaktan ka, you need reconciliations. Okay? So, kailangan sa bawat isa, ano yung gusto natin ayusin na hindi na siya maging mabigat. Ano yung mga vices na mayroon tayo na nagdadala ng bigat pa rin sa atin hanggang pabalik-balik na naririyan. Tama? Ano yung mga bisyo na mayroon tayo gusto natin tanggalin na nagiging pabigat? Di ba? Ugali na kung saan hindi siya nagiging maganda, nagiging maayos sa pagiging Kristiyano natin. Yun yung mga dapat natin iiwan. Pero huwag po ninyong iiwanan yung ating Panginoon. Dapat i-include po natin siya sa ating paglalakbay. Kailangan natin isama siya. Okay? So, bago dyan, ito pong aking binasa, ay gusto ko po dito sa inyo na ipakita mga kapatid na mapapansin po ninyo na si Jose ay isang tao matuwid. Tinuturing niyo ba yung mga sarili niyo na matuwid? Ha? Pag tinuring po ninyo matuwid ang ating mga sarili, patuloy tayo magiging matuwid. Pag tinuring ninyo ang iyong mga sarili na kayo ay makasalanan, patuloy tayo magkakasala at patuloy ikaw ay magiging makasalanan. Ituring po natin yung mga sarili po natin matuwid para gawin natin ay laging matuwid. Pag ang tingin mo sa sarili mo ay masama, huwag kang magtaka kung bakit laging masama yung ginagawa mo sapagkat tinuturing mo yung sarili mo na masama. Tama po? Ituring nyo yung sarili nyong matuwid para ang lahat ng ginagawa natin ay matuwid. Maliwanag po? Kaya, yung tao po, pag lagi nyo ganyan iniisip yung pumapasok, sinasalita, iniisip at ginagawa, nagre-reflect doon sa kanyang pagtingin sa kanyang sarili. Kaya mahirap pong mabago yung tao pag ganito. Paano mo ngayon iiwanan yung mga bagay na dapat mong iwanan? Pag ganun pa rin yung tingin mo sa sarili. Gising tayo lahat mga kapatid. Bawat taon, nagpapalit at nagpapalit. Pero baguhin nyo naman yung tingin natin sa ating mga sarili. Tama po ba? Alam mo ba kung sino yung nakakita na sinabi kay Jose na siya ay matuwid? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Anong sinabi po dito sa ating binasa? Sabi niya dito, ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo, si Maria ng kanyang ina at si Jose ay nakatanda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay nagtagpo ang nagdalang tao. Ito ay sa pamagitan ng Espiritu Santo. And sabi niya, isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit, ayaw niyang mabhaya si Maria, kaya pinasya niya hiwalayan ito ng lihim. Alam niyo mga kapatid, sa isang binata at dalaga, sa palagay po ninyo dito, yung kung kanyang iniisip na hiwalayan, kinasal na sila o hindi ba? Di ba, di ba? So, ibig sabihin, kung tutusin, wala pa naman talaga siya pananagutan. Tama po ba? Itong istoryang ito, medyo napakabigat na sitwasyon. Sapagkat sa panahon ni Jose at ni Maria, sila po ay nakatakda ng pakasal. So, palagay niyo kung kayo yung binata at kayo yung dalaga at natagpuan na buntis yung isang babae. Palagay niyo ano yung pakiramdam? Mabigat po yung dinadala nito ni Jose. Totoo na tao siyang matuwid. Pero bilang tao, siya rin ay nasasaktan. Naintindihan ko? Tayo rin mga tao, lahat tayo tao at nasasaktan. Kahit sabihin natin matuwid tayo, nasasaktan pa rin tayo. Tama po? Kaya, ang sabi niya, mas mabuti pa, hiwalayan mo na lang si Maria. Hindi pa sila dito kasal. So, ano naman ngayon yung pakiramdam ng babae? Medyo mabigat po ito mga kapatid kasi hindi biro yung kapanganakan ng ating Panginoon. Tama po? Hindi yung biro. Kaya sa panahon na yun, ay napansin si Maria ay nagdalang tao. Kaya ang nangyari sa pag-isip-isip ni Jose, mas mabuti pa, hiwalayan mo na lang si Maria. Di ba? Alam po ninyo mga kapatid, sa panahon ito, kahit nakakahiya, di po ba? Di ba?
Tapos, tapos ikakasal, pero hindi ka naman, wala ka namang kinalaman doon. At sa pagkakataon na yan, sabi niyo, wala yan ito ng lihim. Pero alam niyo ba na bawat ginagawa natin ay mayroong pagkaalam ng Diyos? Naniniwala kayo na bawat galaw natin may alam ng Diyos? Amen po ba? Yung iniisip po natin, lahat ng nasa puso natin, alam po ng Panginoon. Kung inyong babalikan, yung binasa natin kanina, kung tinuturo po natin kasama natin ang Panginoon, ibig sabihin, alam ng Diyos yung bawat iniisip ng taong matuwid. Anong sabi po? Ano ang sinabi? Pag Emmanuel, anong sinabi? Ano ang kahulugan ng Emmanuel? Kasama natin ang Diyos. So kung sinasabing matuwid si Jose, kasama ba ng Diyos? Hindi. Kasama. So alam ng Panginoon ngayon kung anong iniisip ni Jose. Dahil matuwid, kasama niya ang Panginoon, hindi naman siya nagiging matuwid dahil hindi niya kasama ang Panginoon. Dahil naging matuwid siya, kasama niya ang Panginoon. Ngayon, nag-usap ang Panginoon, pinadala niya ang anghel ng Panginoon at sa pamamagitan ng panaginip. Nung sa panaginip na po, si Jose ay, pag nanaginip, anong tao no? Pag nanaginip? Tulog. Tulog siya, di ba? May nanaginip bang gising? Tama siya muna sa di ba? Nagagarap. Pero kadalasan, kapag nanaginip yung tao, siya ay tulog. Ano ka nanaginip pag gising? Ano ka ba nanaginip ka? O, di ba? So, sa pagkakataon yan, nanaginip po siya at nangusap po ang Panginoon Jesus, ang Panginoon sa kanya. So, ngayon, ang sabi niya na huwag mo siyang hiwalayan, di ba? Huwag mong hiwalayan. Kaya sabi dito, samantalang iniisip ni Jose na ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoong sabi dito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot, tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya ay naglihim sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Iyon kanyang pinapaliwanag, di ba? Wala po dito sadyang na wala po ang Panginoon na para sirain yung buhay ni Jose. Baka nag-isip kayo, ang dami kasi ito pwedeng interpret, maraming pwedeng pagkaulugan. Pero hindi o sadya ng Panginoon na para sirain yung buhay ni Jose. Naunawaan po? Wala pong ganun ang Panginoon. Hindi po siya yung Diyos na para wasakin ang buhay ng isang tao. Hindi po ganun. Ang magandang term dito mga kapatid, sila ay ginamit ng Diyos. Di ba? Hindi po sila dito sinisira. Okay? Kasi bakit gusto nang iwalayan? Di ba? So, hindi po ganon. Kaya, nangusap sa panaginip yung Diyos o yung Panginoon kay Jose. At sinabi dito, manganganak siya ng isang lalaki at ito ay pangangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So, anong ibig sabihin ng Jesus? Anong ibig sabihin ng Jesus? Binasa natin? Siya ang magliligtas ng kanyang bayan sa mga kasalanan. So, ang pangalan ng Jesus is Savior. Tama? Ibig sabihin, tagapagligtas. Pag Emmanuel, God is with us or kasama natin ang Panginoon. Huwag kayong malilito Pag Jesus, siya ay tagapagligtas. Pag Emmanuel, God is with us. So, maliwanag. Andiyan lang po. Kundi sabi God, then nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Paglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugan kasama natin ang Diyos. Okay? Nang magising si Jose, ito na. Sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya po ito ginalawagan. Hindi po yun na ipapanganak sapagkat yun po ay anak ng Diyos. Tama po? So, klaro po na ang Panginoon sa binasa po natin ngayon, ano ba yung bagay na dapat nating iiwan po natin? Tama po, ano? So, ano ba yung gusto kong iwan ngayon sa buhay ko? Bilang matuwid, bilang anak ng Diyos, bilang kasama ko ang Panginoon, ano yung mga bagay na dapat ko pong iiwan? Si Jose, tinuring ko siyang taong matuwid, pero mapapansin po ninyo,
na mayroon siyang pag-iisip na hindi tumatama. Kasi ang kanyang iniisip, mas maganda na hiwalayan ko na lang si Maria na pati. Tama po? Okay. Sa ating panimula, sabi diyan, dapat natin tandaan na isinulat ni Moses, ni Mateo, ang kanyang ulat Ebanghelyo sa ilalim ng pagkasin ng Diyos. So, nangyari po itong kasulatan na itong aklat ni Mateo, dahil siya ay kinasihan ng ating Panginoon. Ngunit, galing pa man, isinulat ito na ang layon ay para sa kanyang kapwa Hudyo. So, itong aklat ng Mateo, ina-address po ito sa mga Hudyo, hindi tayo. Tama? So, klaro po yun. Then, sabi dito, upang ipakita na si Jesus ay tunay nga ang pinangako ni Isaias. Kasi nangako po noong panahon doon sa mga Hudyo na ang Panginoon ay may pangako siya na siya ay magpapadala ng tagapagligtas o hari doon sa kanilang lugar, yung Hudyo. Kaya bayan. Kaya itong sulat ni Matthew ay tungkol sa mga Hudyo. And then sabi dito, iyan ang dahilan kung bakit nagsimula siya sa patalunton sa angka ni Jesus pabalik kay Abraham. Kinlaro na dito na totoo yung pangako ng ating Panginoon. Ano yung talunton? Yung genealogy. Yung kung saan nagmula yung lahi ng ating Panginoon. Si Jose ay lahi ni David. Tama? Tingnan niyo po yung sa taas. Makikita po yung genealogy, yung pinanggalingan. Kaya makita ninyo yung sulat ni Matthew doon sa mga Hudyo, pinakita niya kung saan talaga nanggaling. Bakit yung ating angka ng ating Panginoon, siya po ay nanggaling sa angka ni David. Tingnan niyo po yung genealogy niya. Yung talaan ng mga angkang pinagmulan. Sa chapter 1. Andiyan po yan, pero hindi mo na po isa-isahin. Ito yung gusto niya na ipakita na sa mga Hudyo na ang nangako ang Diyos para sa mga Hudyo ay kanyang tutuparin. Kaya si Matthew ay kinasihan ng Diyos para isulat ito sa mga Hudyo. But now, hindi na lang po sa mga Hudyo yung nakakapakinig dito o nakakabasa. Kasama na rin po tayo na nakakabasa ho nito, and then kasama naman din tayo sa pangako ng Panginoon. So, hindi na lamang sa mga Hudyo, kundi bago tayo ngayon sa lahat ng mga sumasampalataya, ay kasama na rin po tayo sa sulat ni Mateo. Na pumunta dito ang Panginoon sa kanyang bayan, tayo ay bayan na rin dahil tayo ay nananampalataya. Hindi na lang po ito doon lamang sa mga Hudyo. Kaya mapalad po tayo na hindi po natin siya nakita at tayo ay nananampalataya. Tama? Okay. So sabi dito, dapat natin maunawaan na ang pagiging bago ay hindi kinakailangan isang pagiging bago ay ulitin. Dapat natin maunawaan na ang pagiging bago ay hindi kinakailangan isang bagay na narinig sa unang pagkakataon. Isang bagay na kakaiba. Kundi ang pagiging bago ay isang bagay na walang dungis at sandal. Tama po. Naniniwala kayo na walang dungis si Jose? Naniniwala ba kayo na sandal si Jose? Naniniwala ba kayo na ang Panginoon natin ay siya po talaga ay blameless? Wala po siyang kapintasan. And then sabi dyan, ang pagiging bago ay isang hiwaga na lalo lamang lumiliwanag at painit ng painit. Ang kapanganakan ng anak ng Diyos sa ating pagkataong likas ay bago. Ito ay bagong-bago, ito ay isang hiwaga, ito ay bago na may kapayapaan at kagalakan at kaaliwan. Tama po? Sa buhay natin, nakakapanibago talaga. Simple sa isang tao. Ikaw ba yung magiging masaya, Brother Manuel, pag nakita mo ang anak mo na nagbago? May nalulungkot ba pag nagbago ang tao? May nalulungkot ba? Ikaw, Sister Carmelina, pag nagbago ang anak mo, malulungkot ka o matutuwa ka? Matutuwa. Ikaw, Sister Carmelina. Wala pong nalulungkot pag mayroong nababago. Tama? Ito, binabanggit po natin dito. Medyo sa buhay, sa panahon ni Jose, kakaiba ito. Bilang isang matuwid, ano itong nangyayari sa akin? Bago to sa akin. Di ba? So kahit tayo pa, bilang Kristiyano, bilang matuwid, may dumating sa atin na kakaiba na, bakit ganun nangyari sa akin? Di ba? Isipin nyo mga kapatid, yung
nangyari kay Jose at Maria. Kinilala siya na taong matuwid. Then, pagkatapos po nun, mabuntis yung kanyang nobya. Hindi niya lumos may, ano ba ito? Di ba? Bagong nangyayari sa buhay ko. Bilang isang matuwid na tao at mayroon nangyari na ganyan, sobrang kakaiba. Di ba? Pagbabago sa buhay ng isang tao. Ang tinutukoy natin dito, hindi para ikaw ay magbago doon para maging masama, hindi ganun. Dahil ang inisip kagad ni Jose, iwalay ko na lang to si Maria na ihing. Di ba? Kasi hindi ko lubos malirip, hindi niya lubos maisip yung nangyayari sa kanya. Kahit sino naman. Di ba? Nag-usap na kayo, engaged na kayo na ganitong araw, ganitong panahon. Ito, nakaready na yung lahat ng ating gagawin. After that, mapapansin mo na lang. Mayroon ng ganung bagay. Kaya, ito yung isang bagay, habang sa buhay ni Jose na bago bilang isang matuwid. Bagong-bago. Bagong-bago na gusto niyang maintindihan. At dahil sa bagong-bago siya, hindi niya lubos malirip kung ano yun, anong nangyari? Anong ginawa ng anghel ng Panginoon? Nung siya ay natulog, hindi na panaginipan po ito iba po yung napanaginipan kaysa nangusap. Clear natin para klaro. Ang napanaginipan, hindi po yung kagagawan po. Ay parang mayroon lang tayong mga, dahil pagod tayo, kaya nanaginip tayo sa isang bagay. Pero ito po ay iba po ito. Ito po ay, hindi po ito yung simpleng panaginip ko dito ay nangusap talaga dito ang ating Panginoon. Pinaliwanag niya talaga dito kung bakit nangyari kay Maria ang bagay na yun. Na sobrang, sa tingin ni Jose, sobrang bago sa kanya. Di ba? Sobrang kakaiba. Kaya itong taon na papasok na ito, kung sinasabi natin ngayon na ako ay Kristiyano at matuwid ako, at mayroong ibang kakaiba, ibang klase na pagiging bago mo, yan yung isang bagay din na naisip ng panahon ni Jose. Tama po? Na bakit ganito? Bakit mayroong pagharap ko ng 2025? Bakit may bagong-bago ako? Ibang klase itong pagbabago. Di ba? May gusto pang ayusin at baguhin pa ang Diyos para sa atin. Di ba? Sa pangyayari na yun, okay na si Jose, matuwid na, pero may desisyon pa pala siya na minsan mali pa rin kasi ang gagawin niya is iiwanan niya yung kanya katipan. Total, hindi po naman kami kasal. Di ba? Pero ang mabuti po dito mga kapatid, yung kagandahan po nito, after po noon, pinaliwanagan po siya ng anghel ng Panginoon. Sinunod niya yung anghel ng Panginoon. At tuluyan niya po pinakasalan. Mga babae at dalaga na naririto ngayon, wala pong tinuro dito ang Biblia na huwag niyong pakasalan ng babae o ang lalaki. So baka mayroon kayo nakikinig na napakinggan ng mensahe. Ang totoo mga kapatid, si Maria at Jose ay kinasal. Tama po ba? Kasi mayroon ako narinig na isang, hindi niya siguro nabasa na kumplito. Pero ang totoo, yung paghiwalay po doon, ang totoo nun, hindi pa sila ng kasal nung nag-isip po si Jose. Ang kanyang sinabing hiwalay niya na lang doon, sila pala ay nakatakda pakasal. So wala pa po talaga dokumento na magpapatunay na sila ay kasalan, kundi sila ay nakatakda pala ikasal. Ang tawag doon ay engaged. Tama? So, nung after po noon, nung nalaman ng ating Panginoon, so sa pamagitan ng pamagitan na nangusap po siya, nung siya'y matulog, so nangusap po doon ng Panginoon at ipinaliwanag niya yung lahat. Huwag kang matakot kasi makasalan mo si Maria. So, naniniwala ba kayo na kinasal si Jose at Maria? So, ngayon naniniwala na tayo. So, kinasal po yun. So, sa babae ngayon at lalaki, ang isang magandang bagay para lahat tayo naging matuwid sa harapan ng Panginoon, pakasal tayo. Tama? Pakita natin sa Panginoon na matuwid tayo, kasama natin siya, tayo ay ginagabayan para tayo ay maging matuwid. Tama po? Okay. So dito mga kapatid, sa talata na ating babasahin muli. Sabi nga, huwag kang matakot na tanggapin siya na iyong asawa.
upang pangalagaan siya at ipagtanggol siya sa lipunan. Na kung hindi ay ituturing siya isang babaeng immoral. Ano po yung immoral? Ano yung immoral? Pag hiniwalayan po yun yung sa nangyari kay Maria, ano ngayon magiging tingin ng tao? Gusto ko lang muna itong bigyan sa kasi mamaya madali na lang yung point. Gusto ko lang malaman po ninyo, ano yung immoral? Yung babae na nabuntis. Pariwara? Ano pa po? Makasalanan? Babaeng nagbibinta ng laman? Ng aliw? Di ba? Malaswa? Di ba? Yan yung tawag po sa babae. Nangyari pong ganito, ang tawag po doon ay immoral. Yun po ay kabaliktaran na moral. Tama po? Magkabaliktad po yun. Immoral, din moral. Magkabaliktaran po yun. So, si Maria, makikita na kahiya sa kanyang sitwasyon. Tama po ba? Dahil po siya ay nabuntis. At hindi naman po talaga si Jose yung nakabuntis sa kanya. Tama po? So, ano ang nangyari? Kailangan ito ngayon yung Jose, yung desisyon. Isipin niyo mga kapatid yung ganitong sitwasyon sa kalagayan ng isang taong matuwid na si Jose. Kung hindi po niya kasama ang Panginoon, sigurado po mga kapatid, hiwalay na yun. Di ba? Pero dahil siya ay matuwid, kasama niya ang Panginoon. Di ba? Kasama niya ang Panginoon, pero hindi niyang pinili na hiwalayan si Maria. Tama po? Bagos siya ay sinabihan ng anghel ng Diyos, huwag kang matakot, pakasalan mo siya. Sa paningin ng lahat ng tao doon, ano ba ito si Maria? Ikakasal na ito bukas o ikakasal na sa isang buwan, ikakasal na sa susunod na buwan, nagpubuntis pa ito. Di ba makikita ng paligid? Di ba makikita ng mga tao? Ano ba ito si Maria? No. Kaya, ang anghel ng Diyos, kinausap niya po si Jose. Di ba? So ngayon, pinakasalan niya po si Maria. Kasi ang mangyayari, maging malaking kapitasan to. Kaya hindi hubiro yung pagpunta po dito ng Panginoon. Hindi hubiro. Kasi kailangan talaga ito na dapat malinis. Na walang dungis. Kaya kinausap. Hanggang sa mga panganak na tinuring talaga na sila ay mag-asawa na. At tinuring din nila ang anak, yung ipapanganak po ni Maria na si Jesus. Ito yung words, ito yung salita na binabanggit po ng Panginoon na nagkaroon ng laman. Na walang iba kundi si Jesus. Sabi po sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yan yung words na nagkaroon ng laman. Ito po yan. Tama? Okay. So, dito sa ating pinabasa, ating tinatalakay ngayon mga kapatid, may 4 na bagay tayong pag-usapan about doon sa buhay ni Jose sa pagiging matuwid na sana gayon din naman din tayo. Tama po? So, itong karanasan ni Jose ay medyo talagang napakalawak at napakahirap unawain yon kung hindi mo kasama ang Diyos. Kaya sa bawat paglalakbay din po natin, hindi mo rin maiintindihan kung ano yung nangyayari sa iyo kung hindi mo kasama ang Panginoon. Maraming mga desisyon na pwedeng mangyari sa iyo kapag hindi mo kasama ang Panginoon. Desisyon na pwede kang magkamali sa iyong desisyon. Tama po ba? Kasi kung nagkataon yung desisyon na ito mga kapatid, gagawin talaga yun ni Jose. Although na siya ay isang taong matuwid, pero hindi po nais ng Diyos na wasakin ang taong matuwid. Hindi nais ng Diyos na wasakin niya yun. Hindi. Kundi para gamitin para sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Hindi po nagsisira ang Panginoon. Hindi po niya winawasak ang buhay ng isang taong matuwid. Bagkus inaayos, pinapaganda ang kanyang buhay. Nakita niyo naman po mga kapatid, hanggang ngayon pinag-usapan si Jose at Maria. Ilang henerasyon na po na mayroon na po tayo mga kapatid. Pero tingnan niyo po ngayon, andyan pa rin si Jose at si Maria.
dahil siya ay matuwid. Tama po. Hanggang ngayon, gamit na gamit yung kanilang pangalan dahil mayroon po talagang layunin ang Diyos sa buhay nila. Yung inisip niyo sin na mamamali siya, inayos ng Panginoon. Huwag niyo pong iiwan si Jesus sa inyong mga buhay. Kung mayroon man tayong iiwanan na hindi maganda sa buhay natin sa panahon o itong taong ito, isama po ninyo ang Panginoon, huwag niyo pong iiwan. Kasama ng mga iiwan ninyong mga bad habits. Okay? Okay, tuloy tayo. Sabi niya, bakit kailangan nating makasama ang Panginoon Jesus sa ating paglalakbay? Palagay po ninyo mga kapatid. Bakit kailangan natin siyang kasama? Pasensya na po kayo, ha? Pero pipilitin natin kung ano yung kaya natin ba ipaliwanag kahit hindi nyo na nababasa. Number 1, being with Jesus will help us understand His plans. Okay, sa Tagalog mga kapatid, ang pagiging kasama ni Jesus ay tutulong sa atin na maunawaan ang kanyang mga plano. Kapag hindi mo kasama ang Panginoon, hindi mo talaga alam ang plano niya. At hindi ka makukumbisi kung ano yung plano niya kung hindi mo siya kasama. Paano ko po nasabi mga kapatid na sinabi po riyan na ang pagiging kasama ni Jesus ay tutulong sa atin na maunawaan ang kanyang mga plano. Sa buhay po ni Jose, doon niya naranasan sa pagiging matuwid na kung ano ba talaga ang plano ng Diyos. Tama po? Anong plano ng Panginoon? Sa ating binasa kanina, na yung dalaga, di ba, ay naglihi. Anong plano ng Panginoon? Na ang anak na ito ay papangalanan Jesus. Na ibig sabihin, magliligtas. Di ba? Yan yung plano po niya mga kapatid. Sa kanyang bayan, ulitin ko, isinalaysay po ito ni Mateo, even though sa kanyang genealogy, kasi ang kaharap niya dito ay mga Hudyo. Kaya, kanya itong isinalaysay. So sa pagkakataon ito, dito po ipinabatid at ipinaalam ng Panginoon kay Jose. Ito yung aking plano. Di ba? Kaya yung matuwid, wala na pong ibang bibigyan po ng revelation o pahayag ang Panginoon. Siyempre yung matuwid na tao. Bakit papahayagan ng Panginoon yung masama ng kanyang plano? Hindi niya pwedeng ipahayag yung kanyang plano doon sa masama sapagkat hindi naman siya matuwid eh. Di ba? Yung bawat panukala, yung nais ng Panginoon sa ikabubuti, yung lahat ng kanyang plano, of course, ibibigay niya po yun doon sa kanyang mapagkakatiwalaan sa matuwid na tao. Kaya kung tinuturin po natin ngayon na matuwid po tayo sa harapan ng Panginoon, huwag kayong magtaka kung bakit may dumadating sa inyong mga plano na nagagaling sa Diyos na mabuti. Tama po ba? Bakit nakakaramdam kayo ng ganitong sobrang pagmamalasakit sa kanyang simbahan, sa kanyang ministry, sapagkat yun yung plano ng Panginoon? Hindi naman yan ipapahayag ng Diyos doon sa masasamang tao sapagkat kontra nga sa kanya eh. Paano niya yun ipapahayag doon? Hindi nila yung gagawin. Kaya ang kanyang bibigyan, yung taong matuwid para gawin yung kanyang plano. Tama po? Ano ang sabi niya po dito sa talata na ating babasahin? Because Joseph was righteous, he could easily understand God's will. Madali pong pangalan ito, madali pong magsalita sa isang taong matuwid sapagkat easy lang, madali lang nilang maintindihan kung ano yung plano ng Diyos. Pero sa mga tao talaga na bakit naman doon ipapahayag ng Panginoon, hindi niyo maintindihan sapagkat hindi niya naman kasama ang Panginoon. Kaya sabi niya, because Joseph was righteous, he could easily understand God's will. Sana tayo, bilang mga matutuwid sa paningin ng Panginoon, matuwid sa iyong pagtingin sa iyong sarili, dapat madali natin naiintindihan yung nais ng Diyos. Hindi yung kukontrahin mo yung kanyang kalooban. Sabi ni Joseph, sabi ni Jose, mas mabuti pa, hiwalayan ko na lang siya na lihim. Pero hindi mo ganun. Diba? Dahil matuwid siya. Iba po yung isip ng matuwid doon sa mga masama ang isipan. Magkaiba po yun. Tama po? Kaya ang sabi niya dito,
Sa talata 1:20 to 23, ang sabi niya dito mga kapatid, basahin ko po wala kayo dyan mababasa. Matthew chapter 1, verse 20 to 23. Ang sabi niya dito, sa talata, samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi dito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Panganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mo Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta sa propesiya. Then, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel na ang kahulugay kasama natin ang Diyos. 23. And then sabi, tama, ito na po yun. So dito po, naunawaan ni Jose yung plano ng Diyos. Kaya mas madali magbigay ng plano kung ang kausap mo ay tao, matuwid, o maka-Diyos. Tama po? Kaya dito, sa aking pinasa po mga kapatid, sabi dyan, ang pagiging kasama ni Jesus ay tutulong sa atin na maunawaan ang kanyang mga plano. Kaya doon po, nangusap ang Panginoon na si Jesus ang magliligtas sa bayan ng yung mga Hudyo, at siya ay magiging tagapagligtas nila. And then, itong Emmanuel na pangalan ay magiging kasama. Di ba? Kasama natin ang Diyos. So, madali po maunawaan po ni Jose yung sinabi ng anghel ng Panginoon. Tama? Kaya sana naman din tayo, madali din natin na unawaan kung ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Kung mayroon kayong nakikita dito na ministry, sino ba naman yung hindi? Sino ba yung papahayagan ng Panginoon? Di ba kayo? Tama po ba? O ito, bakit nangyari ito? Dahil naramdaman ninyo na gusto ninyo na may pinagagawa sa iyo ang Panginoon. Tama? Bakit nagagawa yung mga bagay na ito? Kasi nagpapahayag sa inyo ang Panginoon. Ipapahayag niya talaga yun doon sa mga kanyang mga anak, sa kanyang mga tao. Hindi niya ipapahayag doon sa masama. Kasi hindi nila yung gagawin. Kaya ang ginawa ni Jose, yes po. Di ba? Kaya purihin ang Panginoon sa buhay ni Jose. Pangalawa, being with Jesus will teach us to continue to live in holiness. Ano po yung nangyari mga kapatid? Kung ginawa ng tuluyan ni Jose na hiwalayan si Maria, palagay ninyo magiging matuwid ba sa paningin ng Panginoon si Jose? Hindi na. Ang gusto ng Panginoon na magpatuloy si Jose sa kanyang pagiging matuwid. Kaya hindi niya po hinayaan na gawin yun ni Jose. Ang sabi po dito sa pangalawa, ang pagiging kasama ni Jesus ay nagtuturo sa atin na patuloy na mamuhay sa kabanalan. Tama? Itong taong papasok na ito mga kapatid, ang tinuturo ko lang po nito na nangakaraan sa ating taon, ano ba yung mga pwede pa natin ayusin? Ano yung mga pwede pa natin baguhin? Iwanan natin yung mga bagay na dapat iwanan. Kung yun naman lang ay naging pabigat sa inyong paglalakbay, iwanan na natin. Tama po ba? Ito mga kapatid, sino po dito yung nagbabiyahe, yung marunong mag-drive, nagagamit po na Waze? Di ba dalawa yung ginagamit? Ikaw brother sa toro, anong ginagamit mo pag yung lugar na pinupuntahan mo ay medyo di mo alam? Anong ginagamit niyo po? Waze. Di ba? So, sa bawat paglalakbay, mayroon mong pipiling mapadali ka at mayroon mong pipiling maligaw ka. Kasi minsan nagtuturo dito itong ways, yung ituturo na rin sa malay. Minsan, pinuntahan mo, lumingo ko ng kanan, hindi ka naman pwede lumingo kasi bangin. Tuloy-tuloy ka lang napupunta doon, bangin. Minsan. Ang gusto ko dito mga kapatid na ipaliwanag sa inyo yung journey natin. Yung pangalawa. Di ba? Kung paano natin siya i-continue. Katulad po na nabanggit ko sa inyo, tulad na naman sa driver. Pag wala kang waste ngayon, ang hirap
na makarating sa iyo o papupuntahan. Maaaring makarating ka. Hindi ko sinasabi na hindi ka makarating kung walang wish, mga kapatid. Makakarating ka din. Kaya lang, maraming delay. Yung oras, marami pong nakukuha. Yung gagawin mo kasi doon, magmamanual ka eh. Pag walang wish, manual yung takbuhan dito. Lalo na hindi mo kabisado yung lugar, magtatanong ka. Bawat hinto ka, tatanong ka, yun yung nangyayari. Ibig sabihin, nadidelay yung journey natin. Nagiging mabigat siya, nagiging palala siya ng palala sapagkat sa ganong sitwasyon. Pero kung meron namang easy na gawin, ano yung mga easy na yung gawin para makarating ka ng bagay kung hindi mo alam? So, i-wish mo siya at ituturo ka niya kung saan ka pupunta o saan ka dadaan, kung sa matraffic o hindi man. Di ba? Minsan ganun yung buhay natin. Kapag wala po tayo kay Kristo, hindi talaga tayo makakarating ng maayos sa ating paruroonan. Ang daming pasikot-sikot sa buhay natin, pag wala po sa buhay natin yung ating Panginoon, sobrang mabigat at mabagal, nadidili tayo sa bawat bagay-bagay. Di ba? So sabihin natin sa pagsapit ng panibagong yugto ng buhay natin ng taon na yan, uulitin ko po, iwanan nyo na yung dapat nyo iwanan, pero huwag nyo iiwan ang ating Panginoon. Kundi isama nyo po siya sa iyong paglalakbay. Kasi kadalasan, yung mga New Year resolution na yan, may gusto siya iwanan, minsan nakakasama ang Panginoon iiwan. Kaya yung bawat taon, bawat sa paglipat, hindi po nababago, andun pa rin ang kanyang buhay sapagkat naiwan din ng Panginoon. Diba? Dapat hindi ganun. Okay? Kaya ulitin ko, sabi dito sa pangalawa, ang pagiging kasama ni Jesus ay magtuturo sa atin na patuloy na mamuhay sa kabanalan. Kaya sa panahon ni Jose, ang naging maganda sa kanya, sapagkat andun kaagad ang Panginoon at sinabayan niya, huwag mong gawin yan. Di ba? So, kaya tuloy-tuloy lang ang kanya pamumuhay sa matuwid. Basahin ko po sa inyo mga kapatid. Sabi niya sa pangalawa, because Joseph was righteous, the Lord spoke in a dream to correct Joseph's wrong thinking. Mayroon bang wrong thinking si Joseph? Mayroon ba? May mali ba siyang iniisip? Ano yun? Hiwalayan si Maria na lihim. Bawat ginagawa po natin, lihim o hayag, palagay po ninyo, nakikita ng Diyos. Tama po ba? Kasi, yung binabagat po natin kasama natin ang Panginoon, kita-kita na niya talaga kasi kasama mo siya. Tama po ba? Kaya ayaw ng Panginoon na hindi magpatuloy si Jose sa kanyang pagiging matuwid. Kaya doon pala, talagang nangusap na ang Panginoon. Sabi diyan, because Joseph was righteous, the Lord spoke in a dream to correct Joseph wrong thinking. Kaya ito, sa talatang ito, 1:18 to 20, ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo, si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatanda ng pakasal. Ngunit bago sila pakasal, sila na nakasal si Maria ay natagpuan ng dalang tao. Ito ay sa pamagitan ng Espiritu. Isang taong matuwid itong si Jose ng kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niya mapahiya si Maria, kaya ipinasya niya hiwalayan ito na lihim. Ngunit sabi dito, samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi dito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya ay naglihim sa pamagitan ng Espiritu Santo. Tama? Hindi po hayaan ng Panginoon ng isang taong matuwid ay mapariwarang. Hindi po hayaan ng Panginoon na ang matuwid ay hindi magpatuloy sa matuwid niya pamumuhay. Kasi ang pagpunta po dito ng Panginoon hindi para sirain ka, kundi ayusin. Kung may ginagawa man sa atin ngayon bilang matuwid ng Diyos, dahil mayroon siyang plano sa darating na panahon para sa iyo. Kaya si Jose at Maria ngayon tuloy-tuloy na pinag-usapan. Di ba? Lagi pinag-usapan po sila sa pamagitan ng anak ng Diyos na walang iba kundi si Jose. Tama po ba? So, binanggit ko sa inyo, talagang sobrang nakakapanibago yung pangyayari kay Jose
sa buhay na katulad nito. Sobrang bagong-bago talaga sa Kanya. At kung tayo ay naghahangad ng pagbabago, hayaan natin ang Diyos ay tumungo sa atin. Tintindihin po natin kung ano man ang ginagawa niya sa atin. Pangatlo, being with Jesus is continued obedience and not our transgressions. Sabi niya, sa pagiging kasama ni Jesus ay ating patuloy na pagsunod at hindi ang paglaba. Tama? Ano po ang nangyari po kay Jose? After po noon, nung kinausap na po ng Panginoon, ano na po ang ginawa ni Jose? Sabi po dyan sa 24:25, puntahan po ninyo. 24:25. Sabi niya, na magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria. Napakahalaga po sa buhay natin bilang mga matuwid, yung pagsunod. Ano naman yung kanya panaginip na yun, di ba? Kung after na siya ay kinausap doon ng Panginoon din, wala naman siyang ginawa, wala pong mangyayari. Ibig sabihin, nilabag niya pa rin. Pero dito, mapapansin po natin sa pangatlo na ating binanggit ay sinunod niya po yung sinabi na Panginoon. Kaya siya ngayon ay nakapagpapatuloy ng kanya pamumuhay. Tama? Mahirap po sa Panginoon sa isang matuwid na nilalabag natin yung Diyos. Hindi kanya naman maituturing na matuwid kung lagi kang lumalabag. Maituturing ka lamang na matuwid sa paningin ng Panginoon kung sinusunod natin siya. Tama po? So, sabi diyan sa aklat na aking babasahin, sabi diyan sa talata na yan, basahin ko po yung 25, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa mapanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niya Jesus. Tama po? So, habang si Maria ay nasa niya yung kanyang pinagbubuntis. So, ang nangyari po, nagpakasal din po silang dalawa. Nung nakasal po na sila, hindi po kailanman ginalaw ni Jose si Maria. Bilang pagsunod po sa sinabi po ng anghel ng Panginoon. Tama po? Ganun po yung kabigat ng dala-dala po dito ni Jose. Amen, no? So, sa panahon na yon na hanggang sa mga panganak po yun, hindi po yung kailanman dinalaw ni Jose. Ganun po yung buhay ng isang matuwid na ito, na si Jose. Okay? So, yan po yung pangatlo. Okay, panghuli. So, nahirapan tayo, ano? Kasi hindi nyo nababasa. Pero hayaan po ninyo, mga kapatid. At least, ipapaliwanag pa rin ang kahit papaano. Okay, pang-apat. Panghuli, mga kapatid. Panghuli. Sabi niya, being with Jesus comes with a promise that He will never leave us or forsake us. Diba? Pangako naman niya ng Panginoon. Sabi niya nga ang ipapangalan niyo sa anak na yan ay si Jesus na siya magliligtas sa atin doon sa kasalanan. And then, yung Emmanuel, God is with us. Dito yung ating pang-apat. Sabi niya, ang pagiging kasama ni Jesus ay may kasamang pangako na hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Tama po ba? Si Jose at Maria, hindi kailanman pinabayaan ng ating Panginoon. The Lord declared that the baby that would be born would be the one who would see. At ito ay kasama natin lahat. Tama po? So, itong pinaglihiw, itong pinagbubuntis ni Maria, verse 21 to 23, na inyong mapapansin, mga kapatid, na ito po magliligtas sa lahat ng tao, hindi lamang doon sa mga Hudyo, kundi sa lahat ng nananampalataya, nagbabasa at nakikinig ng salita ng Panginoon. Hindi lang naman ito para na lang sa kanila. Sa panahon natin ngayon, ay dumating na po yung kaligtasan sa mga hindi. So, base sa Biblia, tayo ay mga hindi, subalit tayo ay mga nananampalataya sa ating Panginoon at kasama natin po itong mensahe para sa atin. Amen? Tayo ngayon ay mayroon ng kaligtasan at di ba sa may kaligtasan, kasama pa rin natin ang Panginoon sa araw-araw ng ating mga buhay. So once again, mga kapatid, sa buhay natin, na lagi niyong pagkakatandaan. Okay? So,
Ngayon, may mga pagkahulugan yung mundo. Yung bawat isusuot na kulay, magsusuot kayo ng damit ng mga may bilog-bilog. Di ba? Anong mga tawag mo? Polka dance? Polka dance? Polka dance? Di ba? So, isipin niyo yung mga pinagagawa. Ang katotohanan si Jesus yung magbabago, hindi yung mga polka dance na yan. Ano? Ilang beses natin yan, lagi natin yan dito binabanggit, pagkalansing ng pera, picture niya ng pera, ipakita sa Facebook, saan pa yung pag-hold up sa'yo? Thousands soon. Di ba ang daming pera? Pipicture pa, yung mga katali pa. Di ba? May mga talagang nilalagay pa rin yung mga pera. Huwag nyo, hindi nyo kailangan nyo. Di ba? Hindi nyo kailangan. So, kailangan natin si Jesus. Kailangan natin i-invest sa pagkakas. Pero huwag nyo naman gano'n yung baka yung mababago. Hindi yung gano'n. Ang Panginoon pa rin yung mababago sa atin. Siya pa rin dapat yung ating maging kasama. Tama, Brother Rode? Kaya kung kayo ay mayroong manglibinta daw, mayroong kayong paibista, sasabihin ninyo para makalaya yung mga pag may paputok, yung lumayas yung mga masamang espiritu. Bakit siya labas kayo ng paputok doon sa loob ng bahay nyo? Para lumabas. Ano na raya? Tama ba na raya? Kasi mali. Di ba mali na raya? Ang daming masamang espiritu sa labas. Saan nagtatako? Pupunuputok ka sa labas. Bahay. Nagtakbuhan sa loob ng bahay. Kaya puno ng masamang espiritu sa loob ng bahay. Kasi ang daming masamang espiritu sa labas. Ang ginagawa natin, pagbili ka ng sinturon ni Judas, paputokin mo, Brother Michael, sana tumakbo yung masama. Ando na sa loob. Kaya ang advice ko, bumali kayo ng sinturon ni Judas, paputokin ninyo sa loob ng buksan yung pintuan para magsilabas. Diba? Hindi mo puputokin. Masak lang kasi, papuputokin nyo dito, bukas pa yung tindahan, bukas pa yung pintuan, yung mga bintana, nagsitalunan yung mga masamang espiritu. Lumabas kayo na noon, bukas lahat. O malaya naman sila nakapasok. O kaya sa 31, tama yung sinabi ni Pastor. Kung hindi nyo paputok doon sa loob. Ay, bakit ko rin? Masarap kayo. Pero lang yun ha. So yun ay totoo din. Tinan niyo po yung mga kumpalimangan ng mga bagay. Ay di ba, pinaglalawan yung mga tao eh. Kasi bakit po? Kasi itong mga event na ito naging commercialism. Naging negosyo. Kaya lahat ng bagay gagawin nila kasi kumikita eh. Kaya ganun yung nangyayari. O di ba? Pero kita ka ba? Loging-loging ka kasi parang pananampalataya mo ay nawawala. Nawala na si Jesus. Hindi mo na naging kasama. Lahat na lang yung mga napakagawa, ganito pala dapat gawin ganito. Di ba? Kukuha ka kahit naghihirap ka. Uy, sis, pakutang ako ng bili ako ng pitong na bilog-bilog. O di ba? O di kayo wala naman, namumuha ka naman sa ibang bahay, kapit-bahay, para lang makarawas ka ng tao mo na may pitong ka. Hindi naman yung kailangan eh. Di ba? Ang kailangan mo talagang kasama dito si Sister Carolina, sino? Pag-away ay bawal na pa na magluto kayo ng bilog-bilog. Hindi naman. Hindi naman yun. Pwede naman kayo magluto ng bilog-bilog. Pero huwag nyo ilalagay yung mga, kung ano yung mga sinasabi ng mga kusino-sino, gano'n. Kundi paniwalaan natin yung Biblia. Ex-biblical or not. Isipin nyo muna. Kung lahat ng mga sinasabi ninyo, biblical ba ito? O hindi. Baka mapapahamak lang naman din tayo. Marami pong mga tao na nasisira yung buhay dahil sa kakulangan ng kaalaman. Yun po yung mahirap. Yun po ba? Okay, sa ating pagtatapos mga kapatid. Sabi niyan, ngayon nabasa natin na si Jose na kanyang asawa ay isang taong matuwid. Siya ay isang taong binago. Hindi lamang siya pinagkalooban ng katuwiran ng Diyos, kundi ginawa siyang taong may takot sa Diyos sa kanyang puso sa pamamahal kay Maria. Tama po? So, hindi niya ito ilalagay sa kahihiyan. Ang kanyang puso ay puspos ng kirot at sakit. Totoo yun kasi ikakasal na siya eh. O, di ba? So, masakit talaga yun. Kaya man, nais o pinili niyang gawin ang magdala ng kaunting kahihiyan kay Maria.
So tinuring niya na yung kahinga ni Maria ay kaunti. Kaya ang ginawa niya, pinili niya na lang at ninais niya na pakasalan na lang si Maria dahil sa ating Panginoon. Tama po? Tinuring niya po yung kaunti, hindi pa yung tinuring na dako sa kanya. Kung tutusin, kung sa atin, napakahirap yun. Ikaw, Brother Sato. Ikaw, Brother Mikey. Ikaw, Brother Joseph. Brother Rory. Brother Manuel. Brother Ray. Tatanggalin niyo po ba ang babae na buntis? Tatanggapin niyo po ba? Upo daw sa Brother Ray. Tatanggapin niya din. Mahirap kasi, masakit at makirap. Pero nang dahil po sa Panginoon, din kinakausap po siya, so naliwanagan po siya. Hindi nagpatuloy po siya sa kung kanyang pagiging matuwid. Hindi po yun ang punto. Although nagkamayroon din siya ng wrong thinking, pero inayos pa rin ang Panginoon. Pinahiwatig niya na ganito, huwag kang magawa na gano'n. Kundi ayusin mo pa rin. Di ba? So naging maayos pa rin po yun. And then sabi dito, ang ibig sabihin ng Emmanuel ay kasama natin ng Diyos. Kasama natin siya sa pagmamahal, magbigay ng kaligtasan, at maraming pagbabago. Ngunit, huwag natin kalilimutan na ang pangalan ng Emmanuel ay nagdudulot din sa atin ng aral na maging mulat na huwag gumawa ng masama at kasalanan. Dapat din tayo mahiya dahil kasama natin siya. Di ba? Ang lahat ng iniisip din natin, pagkasama natin ang Panginoon, ang gusto natin ay doon yung maraming pera, ang daming biyaya. Tama, andyan po siya lahat, hindi siya magpapabaya. Pero ito yung tandaan po natin. Dahil kasama mo rin ang Panginoon, mahiya ka naman. Di ba? Mahiya ka naman sa iyong ginagawa ng masama. Nagkakahiya yun. Kasi pag sinabi po natin kasama natin ang Panginoon, ibig sabihin kasama natin sa panahon na nangangailangan tayo, andyan siya. Pero pag ikaw ay gumawa ng masama, naniniwala ba kayo na andyan pa rin ang Panginoon sa inyo? Kasama niyo siya. Tapos gagawa kayo ng masama. So nakakahiya yun. Kasama mo ang Panginoon. Kasama natin siya sa anumang mga bagay. Pero doon sa paggawa po natin na hindi maganda, mahiya ka kasi kasama mo siya. Di mo ba? So, yun yung mga bagay na dapat natin ngayong ayusin sa buhay natin. Okay? Ano man yung gusto nyo ayusin, ang payo ko lang mga kapatid sa oras na ito, kasama nyo ang Panginoon sa pagpalit ng taon. Huwag nyo pong iiwan ang Diyos sa buhay po natin upang magpatuloy tayo sa pagbabago natin. Amen? Ano ba yung mga nasimula natin ngayon ay mga dapat nating iwanan natin. Ang ating paglalakbay para maging magaan, hindi mabigat. Isama mo ang Panginoon sa iyong paglalakbay at magiging magaan ang taong 2020. Amen? God bless bawat isa. Tayo po lahat ay manalangin. O Diyos, sa makapangyarihan, kami po ay naririto, Panginoon. Humihingi, Panginoon, sa iyo ng tulong, Panginoon. Salamat sa mga mensahe na binigay niyo sa amin. Tulad ni Jose, na matuwid, Panginoon. Dito niya nang naranasan yung bagong-bago sa kanya, Panginoon. Bagong karanasan, Panginoon. Bilang isang taong matuwid. Panginoon, totoo na mayroon kayong binabago sa bawat buhay namin. Panginoon, tulungan niyo kami, Panginoon God. Tulungan niyo kami, Diyos, maintindihan, maunawaan yung bawat mga pagbabago aming kinakaharap, Panginoon, sa aming mga buhay. Muli, tinataas namin ang iyong dakilang pangalan. Sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na, Amen. Amen. God bless you sa atin.